Mabihayang morning po sa ating lahat. Okay, yan. Yes, okay. So I would like to share something sa inyo. Isang katotohanan na talagang masasabi nating ultimate truth regarding the situation of the world today. Bakit tila maski sino pa ang umupo? I'm talking about sa lahat ng bansa. I'm not just talking or referring into single country or something. Sa lahat po ng bansa, kahit sino pa ang maupo na mag-lead, hindi nasusumpungan ng totoong kapayapaan. Marami na po ang naging mga world leaders. Yung iba, nagpamalas o nagpakita ng mga kahanga-hangang mga bagay, kagilagilalas, mga kamanghamanghang ways on how to lead a country, o yung mga iba naman, yung mga nasasakupan nila, no? At umani naman po ng pagpalakpak ng mga tao o paghanga ng ibang mga tao. Pero ganun pa man, pag natapos po yung isang certain period, okay, may iba na namang uupo, iba na yung plataforma, iba na yung patakaran. So maiiba po yung tinatawag na pamamaraan o sistema ng pamamalakad. So, wala pong permanente. Walang permanenteng kaayusan. Maging maayos man ngayon, maya-maya iba na naman. Yan po ang present na estado ng daigdig. Okay? In the future, may isang lilitaw na leader na kung tawagin, actually, president siya ng buong mundo. Bibihira po mangyari yan. Isang tao makokontrol ang buong mundo. That's, wow. Talagang kamay po ng Diyos ang gagalaw dyan. Dahil para matupad po ang mga kasulatan, kailangan po yang maganap. Ito po ay ang Antichrist, no? Sa kanya pong pamamalakad, magkakaroon ng mistulang peace sa unang bahagi. Pero alam naman po natin ang mangyayari. Ultimately, itatanghal niya at itatanyag niya ang pangalan niya bilang Diyos. So, Paul, hindi po siya. So, sa lahat ng mga naging mga tagapanguna, okay? Sabihin natin sa lahat ng mga naging mga leader, no? O ng mga sistema ng mundong ito, wala pong satisfaction ang mga tao. Walang satisfactory rate para masabi natin, hey, siya lang po talaga siya ang gano'n. Oo. Let me tell you this, one thing, truth. Hanggang hindi naghahari si Kristo sa mundo, walang totoong kapayapaan. Kaya nga po ang kanyang 1,000-year reign sa Jerusalem, yan po ang ultimate na example, or should I say, not just an example, but the glory of all glory, sapagkat mararanasan ng mundo ang maging mapayapa sa loob ng 1,000 years na diretsyo, dahil ang mangunguna noon ay si Kristo. Tandaan ninyo, during that time, bakit nga po ba? Dahil si Jesus ay Diyos, no? Siya po ay makapangyarihan. At isa pa, makikita po natin sa loob ng 1,000 years, nakakulong ang tuso. Kinulong ng 1,000 years si Satan para hindi makapanlinlang. So yan po ang mangyayari noon. And after that, maliwanag po sa Bible, pakakawalan ulit si Satanas para yung mga ipinanganak during the 1,000-year reign of Christ. Kasi may mga isisilang doon ay makapili rin po sila between good or evil. Amen? Kasi tayo po sa panahon natin, bakit po tayo na born again? Bakit tayo naligtas? Because nagkaroon po talaga ng pagpili. At sa biyaya ng Panginoon, pinili naman natin si Kristo laban kay Satanas. Tandaan nyo, all have sinned and fall short at the glory of God. Kaya si Christ ay biyaya po talaga. Biyaya talaga yung kanyang ginawa, no, sa krus ng Kalbaryo. Para tayo ay tumanggap sa kanya. Biyaya pa rin niya yun. Galing pa rin po sa kanya yun. Even yung nakwiken tayo, yes, biyaya pa rin ng Panginoon yun. No? Kaya ngayon, naligtas po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Ganon din po mangyayari yan. After ng 1,000-year reign of Christ, pakakawalan si Satanas para mamili yung mga pinanganak during that time.
para patas. Ang Diyos po natin ay patas. No? Tingnan po ninyo. Sa lahat po ng bagay, no? Ang Panginoon, sometimes, meron tayong mga hindi makuha sa mga nangyayari, pero ultimately makikita mo, kaya pala. Kaya ang pinakamaganda is to trust the Lord sa ating journey bilang mga Kristiyano. Yes, we trusted Him sa ating souls nang na-born again tayo. Pero yung journey natin, yung atin pong tinatawag na sanctification, iwan din po natin sa Kanya. Because I believe siya rin po yan eh. Siya rin po ang gumagawa diyan. Okay? So dito po sa mundong ito, nakakalungkot na yung ibang mga tao masyadong bumibilib, no? Sa mga kapwa-tao. Kaya matatanggal po yan dahil wala po talagang tao na perpekto. Kaya ang gobyerno, no, sa buong mundo ngayon kahit sino pang umupo dyan, walang perpekto. Walang kapayapaan. Nagkaroon ng peace treaty. Sabi nila peace treaty ng October 13, which I believe also. Pero right after that, ilang araw lang, may gulo ulit. No? Parang hindi yata tumupad yung ganon, hindi tumupad si ganon. Sapagkat walang kapayapaan hanggang hindi dumarating ang anak ng Diyos na si Jesus. Tanging ang pangunguna lamang ni Kristo, okay, ang tanging dahilan para masabi, no, na talagang may kapayapaan na. Kaya nga, kung talagang si Kristo ang maghahari, talagang may kapayapaan. Only in Christ, we can find true peace. We cannot find it to any man. Kaya nga po ang pangako ng tao ay sablay lagi. Amen? Pero ang pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia, matutupad at matutupad. Dahil ang pangako ni Kristo ay solido, grounded sa truth ng kanyang mga salita at mga pangako. Okay? So, napakaganda kung makakasama ka sa millennial reign sapagkat that's the perfect reign ng isang tagapanguna. No? Ang pinakamagaling na leader, ang Panginoong Hesukristo. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, maglilid po sa atin. And that's amazing. No? At iyan po ang pinakamaganda na mangyayari sa atin, ang makasama po tayo dyan. Sapagkat yan po ang ultimate glory ng bawat believer. No? Yung makasama tayo doon. Amen? Kaya yung blessed hope po natin, lagi pong nandyan. Kaya anuman na nangyayari sa mundo ngayon, huwag kang umasa na magkakaroon ng perfect peace. Walang perfect peace. Dahil ang tanging makakapagpatupad ng perfect peace ay ang Prince of Peace mismo, si Jesus. Lagi po nating tatandaan, araw-araw nating isa sa puso at isa sa isip, panghawakan natin ang kanyang mga pangako sapagkat ang mga pangako ni Jesus ay tapat at totoo. Okay? Siya ang kalakasan natin. Ilang beses na ba niyang ipinakita sa atin na tayo ay kanyang iniligtas sa iba't ibang mga bagay. May mga kinatakutan tayo ng mga nakaraan, pero iniligtas niya tayo doon. Hindi nangyari yung mga kinatakutan natin. Bagkos, ang Panginoon, kinos niya ang mga yon para sa ikabubuti natin. Romans 8:28. Kakaiba ang pamamaraan ng Lord. Kaya if you have the Lord Jesus with you, rejoice dahil tiyak makakasama ka sa 1,000-year reign niya. Okay? At ang headquarters ay sa Jerusalem. Yan ang punong tanggapan. So, nakakamangha, nakaka-amaze. Thank you, Jesus. Alam natin na papunta na tayo doon. Anytime soon, magra-rapture na. That's the next big event na mangyayari sa mundo. The rapture of the church. Then after that, tuloy-tuloy na po yung mga nakasulat sa Bible na mga propesiya. Matutupad at matutupad ang lahat hanggang dumako tayo sa eternity to spend sa piling ng Panginoong Hesus magpakailan-kailan. Salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Subscribe pa po kayo, no? Yung mga kamag-anak nyo hindi pa nakasubscribe, mga mahal sa buhay na wala pang subscribe dito sa Daily Good Vibes, please do. Ang channel na ito ay si Jesus lang ang bida at siya lang forever. God bless.